DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes na tayo ngayon, ika-5 ng Disyembre 2023. Sa ulo pa rin ng ating mga balita, maalinsangang panahon nasahan sa malaking bahagi ng bansa. Epekto po ito ng easterlies. Amihan bagyang humina ayon po sa Pag-asa. Pangulong BBM nagpositibo sa COVID-19, 5 araw na mag-a-isolate. Termino ni PNP Chief Benji Acordaya, pinalawig pa ng hanggang katapusan ng Marso ng 2024. MSU bombing inako ng Islamic State. DP Sara, 2 iba pa pinasasagot ng Korte Suprema kaugnay ng confidential fund. Tunog naman sa Binondo, Maynila, under control na makalipas ang 14 na oras. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Apektado ng easterlies ang malaking bahagi ng Pilipinas ngayong araw. Ang easterlies ay ang mainit na hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Dahil dito, sinabi ni Benison Estrella ng Pag-asa, bahagyang maalinsangan ang panahon na may chance ng mga pag-ulan sa eastern portion ng bansa sa susunod na ilang araw. Ayon kay Estrella, bagyang humina ang northeast monsoon o amihan at ang tanging epektado nito ay northern Luzon. Sinabi pa ni Estrella na ang easterlies at amihan ang siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras. Kabilang dito ang Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Asahan naman ang maulap na papawirin na may isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa epekto pa rin ng easterlies. Kinumpirma ng Presidential Communication Office na nagpositibo sa COVID-19 ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa payag ng PCO, sasailalim ang Pangulo sa isolation sa loob ng 5 araw. Kailanman, patuloy pa rin na gagampanan ng Pangulong Marcos ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng teleconference. Sinabi pa ng PCSO o ng PCO na nananatiling fit ang Pangulong BBM para gampanan ang kanyang tungkulin at ipagpatuloy ang kanyang mga pulong o mga meeting via teleconference. Sinabi pa ng PCO, may panawagan din ng Pangulong Marcos sa publiko mag-ingat ngayong holiday season, magpabakuna, magsuot ng face mask kapag nasa matataong lugar. Pinalawig pa ng Pangulong Bongbong Marcos ng 4 na buwan ang serbisyo ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Ayon kay sa Presidential Communications Office, lumiham si Pangulong BBM kay Acorda para iparating na extended ang kanyang termino hanggang Marso 31 ng 2024. Sinabi ng Pangulo na sa sulat na naging epektibo naman ang pamumuno ni Acorda sa pambansang pulisya simula nang italaga ito noong Abril. Tapos na sana ang termino ng PNP Chief noong Disyembre 3 sa pagsapit ng kanyang mandatory retirement age na 56. Agad namang nagpahayag si General Acorda at sinabi nito na bilang isang kawal, bilang isang uniform personnel, kaya handa niyang sundin at tugunin ang mga hamon na ibinalikat sa kanya o binibigay ho sa kanya ng Pangulo bilang PNP Chief. Si General Acorda ay nasa Marawi ho kahapon, kaya hindi ho ito nakita. Kasunod ho ng extension ng kanyang termino bilang PNP Chief. Inako naman ng Islamic State militants ang pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City na ikinasawi ng 4 katao at kinasugat ng halos 50 iba pa noong linggo. Sa report ng Reuters, naganap ang pagsabog sa kasagsagan ng isang misa sa loob ng gymnasium ng MSU na unang kinubkob ng Islamist militants sa loob ng 5 buwan noong 2017. Ginawa ng IS ang pag-amin sa pamamagitan ng telegram na miyembro nila ang nagpasabog. Bago pa man ang pag-ako ng Islamic State Group,
Tinukoy na ng Pangulong BBM na ang mga dayuhan terorista ang sinasabing nasa likod ng pagpapasambog sa MSU. Kinundin na rin ng Pangulong Marcos ang insidente at tinawag niyang senseless at most heinous acts perpetrated by foreign terrorists. Tukoy na ng pulisyang mahigit sa 2 katao na persons of interest. Kaugnay ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon sa National Intelligence Coordinating Agency UNICA, 2 sa mga ito ay lokal na terorista at may tinukoy na rin silang isang grupo ng mga terorista mula sa Silangang Asya. Sinabi naman sa DZRH ni BARM spokesperson Police Lieutenant Erin Mazon, hinihinalang Mautig Group ang nasa likod ng krimen. Pero sinabi ni Mazon, kinukumpirma pa nila ang naturang impormasyon at isa rin sa mga isiniisip nilang o sinisilip nilang motibo ay paghihigante. One of the reasons na tinitingnan natin are the retaliation of these groups na dahil sa mga ginawa nating law enforcement operations nitong mga nakaraan. No? So may mga nakuha tayong high value targets and isa ito sa mga tinitingnan natin. Again, sir, isa lang po ito and may mga tinitingnan po tayong other possible reasons po. Kinumpirma na ng National Security Council ang pag-ako ng IC sa pambobomba sa Mindanao State University Gym sa Marawi City. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, iniimbestigahan na rin ng Police Regional Office BARM at ng Westmincom ang pagkakasangkot ng IC sa MSU bombing. Madalas daw kasing akuin ng IC ang responsibilidad sa mga pag-atake kahit hindi naman nila ito ginagawa. Tiniyak naman ni Malaya na mananagot sa batas sa mga taong nasa likod ng pambobomba sa MSU na ikinasawi nga ng 4 katao. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, hindi sinasantabi ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na sangkot sa pagpapasabog sa Mindanao State University ang mga dayuhan terorista tulad nga ng Islamic State at Hamas. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, nagsasagawa na ng investigasyon ang militar at ang Philippine National Police matapos lumabas ang mga impormasyon na may kinalaman ng IC sa grupo o sa naturang pag-atake. So, kasunod dito ng pag-ako nga ng IS sa naturang pambobomba sa gymnasium ng MSU kung saan nagaganap ang isang misa. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin niya sila sa mga Muslim leaders ng Marawi upang humingi na opinyon sa posibleng kinalaman ng mga supporter ng Hamas sa pagpapasabog. Ngunit sinabi ni General Browner na naniniwala ang mga ito na inosente sa aktibidad ang grupong Hamas. Isinantabi naman ng Philippine National Police ang posibilidad ng suicide bombers ang nasa likod ng pagpapasabog na ikinasawi ng 4 na tao, ikinasugat ng 50 iba pa sa Mindanao State University. Ayon kay Colonel Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP, walang indikasyon na may suicide bombing o bomber na sangkot sa naturang insidente dahil kasagsagan ng misa nang ito'y mangyari. Ibinunyag din ni Pajardo na ang identity ng persons of interest ay iniugnay sa posibilidad na umataking mga miyembrong grupo ay may kaugnayan nga sa nakaraang mga pambobomba sa isang bus naman sa Rihon. Wala pang rekomendasyon ng pambansang pulisya na isa ilalim sa state of emergency ang Mindanao kasunod ng pambobomba sa MSU. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto makalipas ang alas 4. Hoy mga misis, si Bunso ba kapag umuwi galing ng lakwatsaw ng eskwela amoy araw? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. May nasasagot ng Korte Suprema si Vice President Inday Sara Duterte sa petisyon kontra sa 125 million peso confidential fund na kanyang ginastos noong 2022. Inutusan ng Supreme Court en banc ang Vice Presidente at iba pang ma-respondent sa magsumite ng komento sa loob ng 10 araw. Kabilang sa pinagkukomento sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Pinababalik ng petitioners kay VP Sara ang sinasabing secret fund dito noong 1 taon at ipinadideklara ring unconstitutional ang paglilipat ng confidential at intelligence fund mula sa Office of the President.
Hindi naman sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa preliminary investigation ng Quezon City Prosecutor's Office sa kasong grave threat laban sa kanya. Dalawang abogado lamang mula sa law firm ng dating Secretary Salvador Mediodea ang kumatawan sa dating Pangulo. Ayon sa mga abogado ni Mayor Digong, hindi nakarating ang dating Pangulo para maghain ng counter affidavit dahil hindi nito natanggap ang subpina. Dismayado naman si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro dahil inakala rin niyang si dating Presidential Spokesperson Harry Roque ang kakatawan kay Duterte. Itinakdang susunod na pagdinig sa naturang kaso sa 15 pa ng Disyembre. Inabot naman ng 14 na oras ang sunog sa isang high-rise building sa Dasmariñas, Binondo, Maynila bago na apula ngayong madaling araw. Fire under control na ang sunog dakong alas 2:13 na madaling araw, umabot ito ng ikatlong alarma. Nagsimula ang sunog alas 12:36 pa ng tanghali at itinaas sa second alarm pasado alas 12:41 ng tanghali. Lumarga na ang taas presyo ng gasolina at kerosene pero may katiting na rollback po naman sa diesel. Sa anunsyo ng oil companies, 30 centimos ang taas presyo ng kada litro ng gasolina, 20 centimos naman sa kerosene. Meron naman 30 centimos na rollback sa kada litro ng diesel. Ang panibagong oil price adjustment na resulta ng umiiral na presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na agreement with the devil ang kasunduan ng gobyerno at National Democratic Front of the Philippines sa Oslo, Norway. Sa kanyang video message, kinontra ng Vice Presidente ang proklamasyon o proclamations 403 at 404 ni Pangulong BBM na nagbibigay ng amnestiya sa naturang grupo. Iginiit ng Vice Presidente na hindi mabibigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima kung bibigyan ng amnestiya ang mga terorista. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga menor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon
na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga, Pilipinas! Naharang naman ng Globe Telecoms Incorporated ang mahigit sa 400,000 site na sangkot sa malisyosong aktibidad gaya ng child pornography at illegal gambling. Ayon sa Globe, naitala ito mula Enero hanggang Setyembre at 45% na mataas mula sa higit 278,000 sites na na-blacklist noong 2022. Sinabi pa ng telco giant na senyalis ito ng resurgence ng volume ng malicious players online matapos ang pandemya ng COVID-19. Kabilang sa naharang ng Globe, ang customer na tinangkang i-access ang mahigit 397,000 uniform resource links o URL habang na-restrict naman ang halos 5,000 domains. Tiniyak pa ng Globe Chief Information Security Officer na si Anton Bonifacio. Palalakasin pa ng telco ang kampanya nito para sa mas ligtas na environment para sa internet users. Sinabi ni Bonifacio na patuloy mag-i-invest ang Globe sa filter upgrades upang mapigilan ang mga mapanganib na content na naglipana sa web. Sa unang 9 na buwan, naharang ng Globe ang mahigit sa 2,000 domains na naglalaman ng child pornography. Muling ginit ng Globe ang kanilang commitment na labanan ang isa sa itinuturing na heinous crimes sa mga kabataan. Oy mga mamis! Pwede tayo mag-laundry day today ha dahil maalinsangan ng panahon pero bantayan lang natin dahil baka abutin ng ambon sa bandang hapon. Bunoto ka pa kapag madikit, makapit at malupit ang bansya. All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and semblment cotton. Gawa po ito ng ACS. Umaasa naman si Senator Aimee Marcos na agad na mararatipikahan ang 2019 International Labor Organization Convention upang masawata ang workplace violence at harassment. Una nang iniutos ng Senadora and Chair ng Senate Foreign Relations Committee ang pagbuo ng isang technical working group para pag-aralan ang mga probisyon ng convention at mga implikasyon nito sa labor policies ng gobyerno. Ayon kay Senator Marcos, kinikilala ng CLOC 190 o ang Convention Concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work. Ang karapatan ng mga tao anuman ang kanilang gender, employment status at sektor para sa malayang pagtatrabaho mula sa karahasan at panghaharas. Matatandang hiniling ng Pangulong BBM sa Senado na ratipikahan ang ILO Convention at idiniin ang pangangailangan para sa zero tolerance sa karahasan o yung mga harassment laban sa mga miyembro ng Philippine workforce. Kung aprobahan ng Senado, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia na magpapatupad ng nasabing convention. Magugunitang inadapt din ang ILO o ang ILO C-190 sa General Conference ng Geneva, Switzerland noong Hunyo ng 2029 at inaprobahan ng 36 na bansa. This convention recognizes the right of everyone to a world of work free from violence and harassment. It is all-encompassing and protects workers regardless of contractual status, sector of employment, or whether domestic or alien. Let us recall that the Philippines was among the first countries which expressed strong support for the convention, ILO 190, and our added bonus for our OFWs, Recommendation 206, is thus in perfect line with the Department of Labor and Employment's 8-point Philippine Labor and Employment Agenda to protect workers and ensure full respect of their rights. Magandang umaga, Pilipinas! Pamalengke muna tayo, 422. Nasa Cartimar Market ngayon si Noche Cacas sa RH27. Noche, good morning. Mayong buntag kayong Angel, ngayong Tuesday morning dito sa Cartimar Market, kayong Angel ang pinakamahal na bigas sa local, yung tinatawag na special blue tag rice, 65 pesos kayong Angel, at ang pinakamurang bigas naman sa local rice, yung tinatawag na regular milled rice, 52 pesos ang kilo.
Ang bangos naman na yung Angel, tumaas na sa 250 ang kilo. Tumaas din ang tilapia na sa 160 habang ang galunggong na lokal na kapako sa 300 ang kilo. Beef rump naman na dito 450 ang kilo. Beef brisket 395, ang kasim 330. Tumaas yung liempo 380 na ang kilo habang ang whole chicken nasa 190 pa rin ang kilo. Ang itlog bawat isa yung medium size 8 pesos and 50 centavos. Ang palaya naman na Kuya Angel, tumaas na sa 110 ang kilo. Tumaas din ang sitaw na sa 100. Pero yung pechay native nakapako sa 70, kalabasa 60, ang talong 120 habang ang kamatis 80 pesos ang kilo. Ang carrots naman, ganun pa rin ang presyo, 100. Habichuelas, baggy beans 90 pesos at ang white potato 160. Isama na rin natin yung pechay 50 pesos habang ang sayote nakapako pa rin sa 40 pesos ang kilo. Ang sibuyas sa pula naman Kuya Angel, yung local 150 ang kilo habang ang white onion na imported 100, garlic 160 ang kilo habang ang siling labuyo bumaba na rin ng husto nasa 180 na lang ang kilo. Kalamansi naman na tumaas na sa 120 habang lakatan ganun pa rin ang presyo 100, latundan 70, papaya solo 70 at ang mangga hindi na bumababa, nakapako pa rin sa 200 ang kilo. Ang sugar white naman o yung puting asukal 90 pesos, sugar was 80, sugar brown 80. Sa mga magsasanag naman ngayong umaga gamit ang palm oil 350 ml 35 pesos habang palm oil 1 liter 80 pesos. So yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Tuesday morning dito sa Cartimar Market sa lungsod ng Pasay. Mula sa kananan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Chika Castle, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat na noche. Ay, bakit tayo? Magandang umaga, Pilipinas! 25 makalipas ang alas 4. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga magkakaroling, huwag mo na kayong permit sa DSWD ha. Mahirap na. Pwede mo magkaroling naka-face mask. Para sa kaligtasan nyo rin yan ha. At magbaon ng family alcohol para may proteksyon kayo laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nyo magpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala, kasama na natin si Dr. Toto Bacolcol, ang direktor po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga rin sa inyo, sir. Apo, as we speak, nakakailang aftershock na ho tayo. Medyo malalakas pa rin ho yung mga aftershock na nararamdaman, ha? Tama po kayo. And yung from 11 p.m. as of 11 p.m. yes, last night, dala na tayo ng 2,193 aftershocks. Again, ang pinakamataas na aftershock natin magnitude 6.6. 2,193. 93, tama po kayo. Okay, gandami ha. Pero ano na ito, nagdidwindle na? Kung lumalay na yung pagitan? Yes, medyo kumukonti siya as compared to the first date, yung December 2, between December 2 to December 3. Okay. Kaya kami napatawag, Direktor, kahapon, may lumaganap na namang mga babala na galing, sinasabi galing sa NDRRMC, para bang nananakot pa dun sa mga kababayan natin that it may trigger. Ang sabi ho natin, Philippine Trench yung gumalaw. Po pwedeng mag-trigger ng paggalaw ng Philippine Fault, pero
ano lang, posibilidad lang. Wala namang sinasabi, wala namang pwede manghula kung kailan tatama ang lindol. Ang kinakailangan natin, iba yung pag-iingat. So, yung pong mga kumalat na yon sa Facebook at saka sa ibang chat group, luma na, sabi ho ninyo. Yes, in fact, 2019, nag-comment na rin po ako dyan, hindi pa ako director ng PIVOX, scientist pa lang. And I was asked about it, sabi ko, huwag na natin ikalat kasi every time na pino-forward natin, kunwari, nagtatanong tayo, is this true? Pero pino-forward natin, lalong, hindi yan, it won't stop. So, patayin na natin, sa atin pa lang, huwag na natin ikalat pa, in a form na nagtatanong tayo kung totoo ba. Kasi yun na nga, yung iba naman, hindi naman tinitingnan yung parang heading mo, ang tinitingnan nila yung content. Uy, meron baka nga, so, lalong yung mga stipulations, tumatagal. Okay. Ang totoo niyan, pinakamaganda, i-check nyo sarili ho ninyo, nagsarili ho ninyo, kung safe ba yung bahay nyo. Kaya nga meron ho tayong app na How Safe is My House. Ayan ha. Tama ba? How Safe is My House o How Safe is My Home? Director? How Safe is My House. Ayun. How Safe is My House. Yun hong gamitin ho ninyo para ma-check ho ninyo kung ligtas ba yung lugar ninyo, ay yung bahay nyo, sa tama bang pagkakakonstruct. Pangalawa, meron pong fault finder. Yan ha. Yun din pong gamitin ninyo na app para malaman ho ninyo kung malapit pa kayo sa fault. Di ba? Yes, tama po kayo. Yun na nga. Ang ano dito is ang daming mga for example, kapag may pumuputok na vulkan, yung iba naging overnight na volcanologist. Iba nagiging seismologist. Nagiging seismologist. Marami po yan. Nung nagka-COVID naman, yung iba, dumadami yung health experts. So, basta importante naghahanda, mag-ready ho kayo. Pero pinakamaganda hong paghahanda, siguraduhin ho ninyo na ginamit nyo yung app, di ba? Yung mga apps na binabanggit natin para matukoy ho ninyo. Kung kayo ba ay malapit sa fault, kung inyong bahay bang tinutulugan, ligtas hong tulugan. Ayan. Nandun ho, may guide ho doon. Hindi na kayo mapagbibintangan nagpapanggap na volcanologists o seismologists. Di ba? Basta sundin lamang ho ninyo, sagutin ho ninyo ng makatotohanan yung pong mga tanong. Ayan. Para hindi ho kayo nangangamba. But, more importantly, i-ready nyo yung mga emergency kit ho ninyo. Huwag niyong kalimutan yung inyong go bag na accessible ninyo sa inyo anytime. So, doon after the 1,193 Director, nothing more? 2,000 2,193. Ayan ano to, in-expect natin kasi kahapon, di ba, nung mag-usap tayo 1,500 plus, so nadagdagan lang ng almost 600. During the first day, ang taas ng tinaas, first day pa lang umabot na ng 1,000 plus. Oo nga, kaya nga yung feed ng USGS nagtutuloy-tuloy sa Facebook. Anyway, ang tawag dito, Director, napacheck na ho ninyo. Anong feedback ho ng tao ho ninyo nagpunta sa ground doon sa mga fissures? Again, ang nakikita pa lang natin, ang pinakita ng mga pictures, yung road nagkakaroon ng buckling, buckled up. Okay. So far, it pa lang kasi ang ginawa nila kahapon, na-install mo ng mga equipment and of course the courtesy call sa mga LGUs. And then yung mga yung pinakita nila ng mga pictures, the investigation nila, yung may bahay na nasira and yung road na nag-buckled up and earthquake-induced landslide. Okay. So when do you expect the full report? Today? Every day naman po sila nagre-report. Okay. Kada day yun yung ni-report nila sa amin. Okay. The good thing is... At the end of the day, may reporting sila. Ang pinakamagandang development lang po sa PBOX, ibababa na yung warning sa sa alert level ng Mayon. Hopefully, yes po. Kung tuloy po, kung pag-sustain po yung nakikita natin ng mga parameters, mababa na talaga.
we might lower it to alert level 2. Alert Pero level 2. hindi natin natin the next few days. Okay, sige. Kasi minsan fluctuating. Okay, Director, thank you ha. Maraming salamat. And again, para sa ating mga kababayan, pagka nakakita ho kayo ng mga warning na katulad ho niyan, para mang pinupursi na daig pang manghuhula, wag nyo nang ipasa. Yun hong pakiusap ho ng PBOX para wag na hong magdulot pa ng panic sa ating pong mga kababayan. Okay na maging ready, pero wag namang paniki. Sabi ko nga, instead of fear, faith. Di ba? Sa halip na takot, manalig. Dasal ho ang kinakailangan natin. Director, thank you ha. Magandang umaga po. Maraming salamat dito, sir. Thank you. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Ayan, ha? So, ang good news, pwedeng sa mga susunod na araw, kapag bumaba ho yung mga nadagdagan yung mga magagandang indicators, bababa na sa alert level 2 ang Mayon Volcano. Ayan. Pero dun ho sa mga apektadong lugar ng pagyanig, yung intensity magnitude 7.4 na lindol, yan po sa Surigao, kinakailangan pa rin ang iba yung pag-iingat, paghahanda dahil nagpapatuloy po ang mga aftershocks. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit naman sa 104 milyon ang halaga ng pinsala na idinulot ng mga pagbaha sa sektor ng agrikultura sa Eastern Visayas. Detalye na balita mula kay Joyjon Balarite Acon mula sa radyo natin Lawang. Joyjon. Iniulat ngayon ng Department of Agriculture na umaabot sa 104.96 million pesos ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa agrikultura dahil sa malawakang pagbaha sa rehiyon ng Eastern Visayas noong nakaraang linggo. Sa ulat ng DA Regional Office, ang nasabing kalamidad ay nakapekto sa 4,571 ang mga magsasaka at nakasira ng 2,751 hektarya ng lupain sa 3 lalawigan ng Samar. Ang bigas ang may pinakamalaking pagkalugi na umaabot sa 84.15 million pesos, sinundan ng mga high-value crops na umaabot sa 9.21 million pesos. Sa mga saging ay umaabot sa 3.91 million pesos, livestock ay umaabot sa 2.48 million at sa maisa naman ay umaabot sa 1.29 na milyon. Ayon sa DA, sa buong rehiyon, ang mga lalawigan ng Northern at Eastern Samar ang nakaranas ng matinding pagbaha. Ang pinakamataas na naiulat na pinsala ay naobserbahan sa Northern Samar at humigit kumulang 1,357 hektarya ng palayan ang nasira at tinatayang 1,452 na mga magsasaka ang nawalan ng pangkabuhayan. Nangako ang DA na magbibigay ng libreng binhi ng palay sa mga apektadong magsasaka pero hinimok ng kagawaran ang mga local government units na patuloy na subaybayan ang mga sitwasyon sa mga lupain na sinasaka at magsumiti ng mga ulat ng pinsala. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.2. Ako si Joyjon Balarite Acol. Kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Joyjon. Samantala, pinasaniya naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang bagong emergency facility sa disaster-prone bayan ng Quezon. Isa itong dalawang palapag na multi-purpose evacuation building sa barangay Madulao sa bayan ng Katanawan. Pinaglanan nito ng PAGCOR ng 50 million pesos at ikalima sa itinayong multi-purpose evacuation center sa lalawigan ng Quezon. Todo pa sa salamat si Katanawan Mayor Attorney Ramon Orpanel sa liderato ng PAGCOR, partikular na kay Chairman Alejandro Tenco dahil sa nasabing pasilidad. Sinabi pa ng alkalde na malaki itong tulong sa mga residente sa panahon ng kalamidad, lalo't kulang na kulang sila sa mga pasilidad na laan para sa mga evacuees. Magagamit din na niya ito bilang venue sa mga special activity at extension office ng lokal na pamahalaan ng Katanawan. Si Vice President for Corporate Social Responsibility Group Ramon Stephen Villapror ang kumatawan kay Chairman Al Tenco. Senator Amy Marcos namahagi naman ng tulong sa kanyang pagbisita sa Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Wenny Vilches. Wenny, good morning. Bumisita si Senador Amy Marcos sa lalawigan ng Northern Samar ika-30 ng Nobyembre taong kasalukuyan upang magpaabot ng karagdagang tulong sa mga biktima ng malawakang pagbaha dulot ng shoreline sa lalawigan. Malugod ito sinalubong at tinanggap ni Gobernador Edwin Ongchungan at nagpapasalamat sa Presidential Sister sa makabuluhang suporta sa mga Nortihanon. Mula sa Paliparan, dumiretso ito sa Freedom Park upang mamahagi ng cash assistance sa mga pamilya mula sa pinakaapektadong lugar sa lalawigan at ito'y sa tulong
tulong ng iba pang lokal na opisyal at ni Gobernador Ong Chuan. 8,000 pamilya ang target na makakatanggap ng cash assistance sa halagang 3,000 piso mula ito sa halos hindi natamaan ng matinding pagbaha sa mga bayan sa lalawigan. Samantala, umabot sa 50 milyong piso ang kabuang tulong ng senadora sa lalawigan ng Northern Samar maliban sa 24 na milyong piso na cash assistance. Naglaan nito ng 30 milyong piso sa pagbawi sa sektor ng agrikultura. Sa pagtatapos ng kanyang pagbisita sa lalawigan, isang maikling pagpupulong sa mga lokal na punong ehekutibo kung saan dinaluhan ni Gobernador Edwin Ong Chuan, Vice Governor Clarence Dato, Congressman Harris Ong Chuan, Mayor Francisco Rosales III ng Katarman at iba pang lokal na opisyal at tinalakay ang mga programa at estratehiya sa pagpapaunlad upang mapadali ang rehabilitasyon sa mga nasirang munisipalidad na naapektuhan sa malawakang pagbaha. Naglaan din ito ng oras para sa mga katanungan mula sa local media at ito'y magiliw na binigyang kasagutan ni Senador Amy Marcos. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.9 Lawang. Nag-uulat Wendy Vilches kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Wendy. Australian Ambassador to the Philippines bumisita naman sa Westmincom at nangako ng tulong may kaugnayan sa kampanya kontra terorismo at extremist violence. Detalye na balita mula kay Ari Saintin, Jun Dumakuta. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Habang abalang lahat sa Marawi City kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa MSU Marawi bombing, naging panauhing pandangal ang Western Mindanao Command o Westmincom ang Australian Ambassador to the Philippines sa katauhan ni Her Excellency Hai Kiong Yu sa kanyang pagbisita sa Westmincom sa Zamboanga City kasama ni Ambassador Yu sina Assistant Secretary Andres Aguinaldo Jr. at Mr. Ariel Hernandez mula sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Ambassador Yu na nangangako ang Australian government na nakahanda itong tumulong sa Armed Forces of the Philippines, partikular sa Western Mindanao Command sa nagpapatuloy na laban nito kontra terorismo. Nangako ang ambasador na nakahanda rin siyang sumuporta sa collaborative effort ng AFP at ng UPAPRO upang wakasan ang dekada ng armed conflict sa Mindanao. Ang ambasador ay mainit at tinanggap ni Westmincom Officer in Charge of the Command and Commander of the Joint Task Force Orion, Major General Ignatius Patrimonio, kasama sina Brigadier General Albin Luzon, Commander ng 101st Infantry Brigade, Brigadier General Taharudin Piang Ampatuan, Assistant Division Commander of the 11th Infantry Division, Colonel Randolph Rojas, Commander of Joint Task Force Zamboanga, at Colonel Rogelio Gabi, Acting Chief of Unified Command Staff. Labis namang pinasasalamatan ni Major General Patrimonio si Australian Ambassador to the Philippines, Her Excellency Hai Kiong Yu, sa nagpapatuloy nitong mainit na suporta sa Westmincom kaugnay sa kampanya kontra terrorism at violent extremism. Mula sa Kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sukran, John. Suportado ni Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na muling buksan ang usampang pangkapayapaan sa mga rebeldeng grupo. Aminado si Romualdez na bagamat komplikado at malaking hamon ang pagkahatahak sa landas tungo sa minimiting kapayapaan, kailangan itong gawin para sa kinabukasan ng bansa. Inilabas ni Romualdez ang pahayag matapos naman tawagin ni BP Sara na agreement with the devil ang pagpasok sa kasunduan ng gobyerno sa National Democratic Front. Sinabi pa ni Romualdez na ang negosasyon ay isang political maneuver lamang, hindi isang political maneuver lamang kundi isang moral imperative upang gamutin ang pagkakawatak-watak sa bansa. Mga security official ng administrasyon ipatatawag ng Senado kaugnay ng MSU bombing. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa RH28. Good morning, Raymond. Pagpapaliwanagin ng liderato ng Senado ang mga security officials ng administrasyon kaugnay ng nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Sa sesyon ng Senado, inatasan ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Senate Secretary Attorney Rene Bantug upang ipatawag ang mga opisyal ng Department of National Defense, Philippine National Police, Armed Force of the Philippines, National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Sila upang magbigay ng security briefing sa mga senador sa isang executive session bukas araw ng Miyerkules. Umangasa si Zubiri na ang nangyari sa MSU ay hindi maapektuhan ang mga programa ng pamahalaan tungo sa kapayapaan sa rehiyon ng Mindanao.
Isang resolution naman ang inihain ni Senator J.B. Ejercito upang iparating ng Senado ang kanilang pagkondena sa insidente. Sa pamamagitan ng Senate Resolution number 875, hiniling ni Senator J.B. na dapat ay huwag idamay sa karahasan ang mga eskwelahan, lalo na ang mga state universities gaya ng MSU na ginagastusan mula sa buwis ng taong bayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Raymond. Sabi nga magpapasko give love, not give war. Ha? At dahil give love, dahil ayaw natin ng gera, gusto natin ay love, mamigay ho tayo ng dark chocolate. Kasi yung dark chocolate, kumakatuan po yan sa pagmamahal. Pinalalakaso niya ng ating immune system. At higit sa lahat, makakatulong ho kayo sa ating mga magsasaka, sa ating mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kung ang ating ibibigay po naman ay tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan para mag-produce sila ng tangerine chocolate. Ayan, At yan po ay may iba't ibang mga variants na available sa tangerinechocolate.ph. O pwede din kung kayo tumawag sa 0919-095-5935 or kaya i-text ninyo para ho mag-place ng inyong mga order. Pwede bang humabol lang araw pa bago magpasko Tangerine chocolate available po sa 0919-095-5935. Produkto po ito ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino ba naman ang magtutulungan kundi ang kapwa Pilipino susuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Oras sa buong kapuluan, 48 makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinas! 51 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Senator Amy Marcos tamahagi ng tulong pinansyal sa mga residente naman ng Pasay City. Detalye na balita mula kay Noche Kaka sa Reach 27. Noche, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nasa 2,000 residente ng Pasay City ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Senadora Amy Marcos sa tulong na programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o EISCS ng ahensya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kabilang sa mga beneficiaryo, Kuya Angel, ng EISCS ay persons with disability, senior citizens at tricycle operators and drivers association na sinigawa sa Padre Zamora Elementary School, Covered Court sa lugar. Matapos ang pamamahagi ko ng Angel ni Senator Amy ng financial assistance, agad itong nagtungo sa Barangay 1779 Barangay Hall para naman sa Christmas gifts at food packs para sa mga bata na nakatira sa nasabing barangay. Lubos naman ang pasasalamat sa Kuya Angel ng Pasay residents sa pagbisita ng Senadora Amy sa hatid ng maagang pamasko. Ikinatuwa rin ng Lady Senator Amy Marcos ang muling pagbisita niya sa lungsod na palagi umanong pinapasilan ng kanyang inanon. Kaya para sa kanya, isa lang umano itong pagbabalik tanaw sa nabanggit na syudad. Mula sa kananan sa Pilipinas, DZRH. Ako si Nachika tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche. Samantala, Pangulong BBM patuloy naman na inihahanda ang Pilipino sa malalakas na pagyanig. Detalye na balita mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning. Tiniyak ng pamahalaan na patuloy ang mga hakbang nito para maihanda ang mga Pilipino sa malalakas na lindol. Sinabi ito ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. matapos tamaan ng malalakas na lindol ang Davao Oriental at Surigao del Sur nitong weekend. Ayon kay Solidum, ang nangyaring mga lindol ay nagpapakita ng kahalagahan ng isinasagawang drills at matiyak na earthquake resilient ang mga istruktura. Dapat rin anya itong magsilbing paalala sa publiko na maging handa sa lahat ng oras, kabilang sa posibleng tsunami para sa mga nakaharap sa dagat. Partikular na tinukoy ng kalihim ang Pacific Ocean, Celebes Sea, Sulu Sea at ang West Philippine Sea na prone sa malalakas na lindol at tsunami. Nagpaalala naman si Solidum sa mga Pilipino na palaging maging kalmado at tandaan lang ang duck, cover and hold tuwing may pagyanig. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Led. Kikilos naman ang Kamara de Representantes upang matulungan ang mga biktima ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. Sinabi ni Speaker Martin Romualdez, tutulong ang kapulungan upang agad na makabangon ang mga biktima ng pagyanig. Nakikipag-ugnay na rin naman ang Kamara sa mga ahensya ng gobyerno upang matiyak na magiging mabilis ang pagsaklolo sa mga ito. Nananawagan din si Romualdez sa kanyang mga kapwa mambabatas at sa lahat ng sektor makiisa sa pagtulong at pagmamalasakit sa mga biktima ng trahedya. Si Governor Lala Mendoza ng North Cotabato kasama na natin. Gob, may buntag di mo, Gob. May buntag, magandang umaga. Nako, alam ko, isa ka sa mga nininervyos pagka ganitong lindol ang pinag-iusapan. Dahil noong 2019, Big 3 ang tumama ho sa North Cotabato. Totoo yan. In fact, may mga bayan natin hindi pa nga na put up yung mga bahay na dapat gawin. Mga biktima ng lindol. More or less, gaano karami pa ang hindi na pa nakaka-recover, Gob, sa inyong tansya? Siyempre, tuloy na ang buhay. Yung mga bahay lang na dapat gawin para doon sa mga komunidad o mga sityo na kailangan gawa na. Meron bang idiniklarang zone, danger zone na hindi na talaga pwede tirahan? Tinamaan ka, lahat yan ng fault lines, masyadong malapit ang bayan ng Makilala. So, paano yun? Ka-inaugurate lang ng bagong munisipyo, bagong terminal at palengke sa bayan ng Makilala. Kung makita mo, bago yung kanilang mga gusali, no? Mula sa pondo ng Office of the Civil Defense kasi doon yung galing yung pondo. So, para ang sabi ninyo, malapit sa fault yung ilang mga area, maraming area dyan sa bayan na Makilala. So, saan nirelocate yung mga bahay? Kaya kaya talagang kinuna namin ng posisyon, ang PHIVOLCS, ang Bureau of Mines. Kasi from time to time, talagang ang lindol ng Surigao, talagang ramdam namin dito sa North Coast. Imagine gumagawa kami ng itong tawag natin, itong airport, no, ng Lang Airport, merong Agro-Industrial Park. Minomonitor namin ito ngayon kung pasok ba ito doon sa fault line. May ganun ha? So, ibig sabihin, hindi nung tukuyin yung mga area na yun, walang sapat na advice mula sa mga geologists? Gom? Kasi ito, earthquake, ito yung bagay na hindi mo naman ma-predict, diba? Oo. Kaya pinababa yung buong team ng PHIVOLCS para makita kasi ang laki ng damage namin nung may nag-collapse na malaking hotel dyan eh. Diba? Yes. Oo. Anyway, pero Gob, kaya din kami napatawag. Kumusta ang security situation dyan ngayon sa probinsya? Isa pa yan dahil nga may earthquake na tapos may nangyari pa sa Marawi. At syempre, bawat bayan namin ngayon may mga palamuti para sa selebrasyon ng Pasko. Iba't ibang bayan, pinupuntahan ng mga pamilya kasi festive na nga ang mood natin. Talagang alertado kami ngayon. Pero, dahil hindi naman nangangahulugan yan. Gob, hindi naman nangangahulugan yan. Go, postpone ang Pasko. Ay, hindi naman Hindi naman tayo. Mga terorista. Pero syempre, ayaw natin na magkaroon ng insidente. So yung lahat ng ating security forces, pati force multipliers, kailangan alerto. But this is a 1-month celebration or even beyond December kasi hanggang 3 Kings pa ito. Kaya yung pakiusap ay lahat tayo tulong-tulong, hindi lang ang law enforcers, kahit yung civilian, again, kasi ang peace and security, involved dapat lahat, hindi lang ang sundalo police o ang gobyerno. Pero, Gob, ibinalik ba yung mga checkpoint? Hindi naman kami lumuwag sa checkpoints. Hindi naman kami nagtanggal ng checkpoints, no? Ngayon, titagyan talaga yung checkpoints. Okay. So, yun lang siguro ang pakiusap natin. Intindihin na lang ng mga travelers, na kung dadaan sila dyan sa mga boundaries ng North Cotabato, mahigpit talaga yung mga checkpoint. Oo. Especially doon.
lalo pa naka-border din ho kayo doon sa ibang mga towns o mga towns na medyo alam din natin may history ng violence. Hindi natin sinasabing hindi na sila nag-improve, but just the same, may history pa rin ho ng violence. Oo. Alam, ang area kasi nasa advisory tayo na hindi tayo dapat pinupuntahan ng mga bisita, lalo na galing sa labas, no? Napakahirap na aspeto yon. Lalo na nag-invite kami ng mga investors, tingnan yung aming probinsya, hindi nga sila makalusot kasi yung kanilang mga insurance companies, ang kanilang meron silang advisory, red zone ang parte ng Mindanao, pati ang Cotabato. Kung hindi kami makalabas dyan, mahirap mag-imbita ng mga investors. Di lalo, huwag naman sana magtuloy-tuloy ito dahil sayang naman yung mga initiative na inyong ginagawa. Diba? Yun na nga. Gusto mong kakausapin mo yung congressperson, kakausapin mo yung DILG, paano tayo mawala doon sa category na yon. Pero ito na naman, talagang it's really a big challenge sa amin dito sa Central Mindanao. Oo. Teka ma'am, bukod doon sa cocoa sugar, BCO, ano pa yung mga export products na potential ngayon dyan? Gob? Hindi ba nagpadala kami ng saging? Alaki rin ang aming production ng saging dito. Wow. Okay. So, ano pa? Teka muna. Gob, mag-i-export kayo, okay na ba yung airport? Nagpapasalamat tayo kay Speaker Martin Romualdez dahil sa tulong na binigay niya sa atin, no, through Congresswoman Santos, and hopefully ma-retain ng Kamara ng bicameral conference yung 300 million intended for Amlang Airport. So, mula kay Speaker Romualdez, kay Deputy Speaker Mendoza, yung kailangan naming pondo, hopefully makuha namin after the bicameral conference. Yung 300 na yun would suffice para mag-umpisa na ho yung operasyon ng Central Mindanao Airport? Yung 450 na yun, we put up the control tower, okay. Para sa Bureau of Fires, opisina, pagsaayos ng airstrip. Enough yun para makalapag yung turboprop, yung Bombardier, for 2025. Kahit pang-cargo lang muna, di ba? Kahit pang-cargo operation? Yung pinakamalaki na pwedeng bumaba sa amin, yung turbo. Turbo, so ano equivalent nun, Gob, sa Boeing? Sa cargo pa, sa commuter plane? Yun yung nag-ferry mula Davao to Cebu. Okay. Yung dalawa yung propeller. Oo. Malaki na rin. Ano ha? Malaki na yun, Oo. So, anong timetable next year, Gob? Actually, ang timetable ng CAAP and DOTR 2025, pwede na siyang palapagan. Although meron ng mga private planes dito ng mga maliliit. Sabi ko nga, you lot on your old race, lalo itong si Governor Alvarez, mahilig magbisita. Kasi pinanganak yan sa Cotabato. So, bisita niya yung kanyang mga parientes dito. At syempre, ito siya ang nangunguna rin ngayon sa pagtanim ng durian. Yung gusto niya yung Musang King. Oo. So talagang kinakailangan natin ng magandang airport, mabuksan na talaga airport. Ito ang target natin sa Cotabato area, hindi yung ating mga high value na mga produkto ay mailuwas natin. Ang longkong natin, mura na Cotabato, ang mahal-mahal niya. Oo nga, grabe. Dito, hindi, kahit ordinaryong lansones, ang mahal-mahal Diba? Oo. Teka muna, congratulations din pala ha. Nagpaparating sa inyo ng ang Supreme Court, Gob, doon sa inyong IJAW, yung expanded job on wheels. Enhanced. Pangilima na namin yun. Kasi, diba, one way to decongest jail. At syempre, gusto mo rin na makauwi yung mga nasa loob sa kanilang pamilya. Namang circumstance na pasok sila, lalo na kung more than
sila yung required penalty, maximum penalty na na-serve na nila, hindi pa rin sila makalabas. Only through IJAW na makakalabas sila. So in partnership with the Supreme Court, ipanglima na namin ito every 2 years except ng COVID, nung hindi na ako governor at tigil ito. So I believe kami ang pinaka-consistent sa buong Pilipinas. Ano nga doon ito? Proof of project. Ayan, that it can work. It will work. Yes. Anyways. Of course, partnership yan ng lahat ng stakeholders mula yung mga korte namin, ang Bureau of Fires, IBP, ng mga law enforcers, TEFTA. Yung mga PAW lawyers din, di ba? At saka yung mga Bureau of Jail Management and Penology. Pero syempre, hindi ba yan siya ganun kadali? Kasi minsan, yung mga nasa preso, wala na pala pamilya paglabas kasi pagkatagal-tagal ng panahon, nasa loob na sila. Yung iba, nag-asawa na yung pamilya nila kasi hindi nila maisip na makakalabas pa. Alam mo, meron din iba na bumabalik sa loob, gagawa ng... Kahit nakalabas na? Oo, kasi sa loob daw, libre kain, may security pa. Buguya ba? Wala na rin yung pamilya. Wala nang babalikan. Kaya dapat talaga yung reintegration program ang improve din, ano ha? Oo. Yung Pasko, malaking bagay yun para sa pamilya na magkasama-sama. Sige. Anyway, Gob, congratulations. And, teka muna, parting message ho ninyo siguro sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa medyo kinakabahan dahil po dito sa panibagong Marawi bombing, ano ha? Tsaka dun sa nininervyos na naman dahil dito sa sunod-sunod ng mga pagyanig. Gob. Totoo yan sa probinsya namin at sa lahat ng mga karati probinsya. Talagang iwasan talaga yung pagpanik kasi yun ang cause ng karagdagang disgrasya. At sa usaping peace and security, huwag din lang sanang iasa sa ating kapulisan, sundalo, ang pag-monitor ng sitwasyon ng ating mga bayan-bayan. Mag-i-alerto tayo at maki-cooperar kayo sa law enforcers, lalo na kung papasok kayo sa mga areas na mga checkpoints na katagang very rigid ang kanilang pag-check ng mga bus at iba pa. Kasi yung safety ng lahat yung importante sa bawat isa. And peace and security ay everybody's business po ito. Kaya tulong-tulong tayo. Okay. So, hindi mapupushbone ang Pasko sa North Cotabato. Tuloy. Hindi. Pero kinakailangan ang iba yung pag-iingat. Ayan. Gob, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you. Si Governor Lala Mendoza ng North Cotabato. Magandang umaga, Pilipinas! Wala naman sa pag-asa. Kasama na natin si Benny Estareja. Benny, kumusta ang magiging lagyan ng panahon natin? Good morning, Sir Angelo. Sa ngayon po, hindi nakaka-apekto ang malamig na northeast monsoon or amihan sa ating bansa. At tanging easterlies lang ang sa nakaka-apekto. Ito yung hangin galing Pacific Ocean na siya nagdadala ng bahagyang malamig na mainit na temperatura at meron din namang mga pulupulong ulan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi at mas madalas yung mga pag-ulan sa eastern side of our country, yung mga probinsya po facing the Pacific Ocean. For Metro Manila, temperature mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees, Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius, at sa Metro Cebu 26 to 30 degrees. And so far, wala naman tayong minomonitor po na bagyo or low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. At wala rin tayong inaasahan for the next 3 days. Wala rin po tayong nakataas na gale warning or banta sa matataas na mga alon. Sunrise ay 6:07 ng umaga at ang sunset ay 5:26 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang umaga po. Maraming salamat Benny. Kaya doon ho sa mga medyo naiinitan, siguro lakasan ng aircon. Pero doon sa walang aircon, tsaga-tsaga na lang muna siguro tayo. Kung may screen naman yung bahay o may kulambo, pwede nyo buksan yung pinto. Ayan ha. Pero kinakailangan, fulfill pa rin natin yung sapat na tulog. Ayan ha. Kinakailangan natin ng magandang tulog kasi pag hindi magandang tulog, hindi magandang gising. Para magkaroon tayo ng magandang tulog at magandang gising, isa po sa mga kakatulong ho sa atin dyan ay ang Ultabayo. Ano ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na na-develop po ng mga dalubhasa. At ito pong Ultabayo ay rekomendado ng mga doktor at ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang ginagawa ho nito, ina-activate po ng postbiotic ang commander ng ating immune system.
para sabihin yung ating immune system na, maging active ka ngayon na para malabanan ng mga sakit at impeksyon. Nakatutulong din ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may sapat ka pong lakas para sa kinabukasan. Available po ang Ultabio sa lahat ng Mercury Drug Stores sa inyong mga lugar. Para po sa karagdagang katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Sa panahon ng pagbabago ng panahon at stressful na buhay, kailangan natin ang kaagapay, mag-Ultabio. Ayan, teka muna. Mukhang hindi Ultabio ang kinakailangan po ng Private Hospital Association of the Philippines. Kasi ang pinoproblema nila ngayon, 27 bilyones pa ang hindi nababayaran sa kanila. Kasama na natin si Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo ng PAPI, ang Philippine Private Hospital Association of the Philippines. Doc, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angel. Teka muna. May namomonitor ba kayong pagtaas ng kaso ng pneumonia-like flu? Ang namomonitor po namin, mas dumami yung flu-like symptoms na illness. Pero hindi naman po necessarily na may pulmonia. Pero ano ito? Related ka ito doon sa sinasabing kumakalat na sakit sa outside of the Philippines? Wala po tayong proof pa right now. Yun pa na sinasabi nilang na nagaling talaga ito sa China. Yung tinatawag nilang walking pneumonia. Pero kasi makikita lang natin po yan kung lahat i-x-ray po natin para makita kung talaga may pulmonia. Pero yung mga symptoms po na ngayon na nakikita natin, tumataas yun, parang flu-like symptoms. Pero hindi naman critical. Ibig sabihin, hindi naman umaabot sa pagkamatay. Okay. Usually nga po, hindi ganun ka-grabe ang symptoms right now. Yung pong nakikita namin, wala naman gano'n na sabihin na medyo delikado talaga. But of course, kailangan po natin mag-ingat. Depende po yun po ang tatamaan yung mga immunocompromised po. So, would you recommend na ibalik muna natin ang face mask sa public? Ay, palagay ko, dapat naman po laging ituloy-tuloy natin yan kasi kasalukuyan, hindi pa naman natin sinabi na wala na talagang COVID o wala naman talaga mga respiratory diseases. Especially kung last quarter of the year, mataas po yan lagi. So, dapat sa mga enclosed area, hindi lang sa ospital, no? Mag-face mask. Sa ospital talaga pong required pagpasok mo doon. Pero sa mga enclosed areas, palagay po dapat po i-encourage people na mag-wear ng mask for their own protection po. Okay. Doc, yun daw sinisigil na 27 million sa PhilHealth. Sabi nila bad claims daw yun. Ayaw ko sino po nagsabi nun. Actually, yung sinasabi nila na 27 billion, sa kanila po nanggaling yan. Kung kayo po ay nakinig sa congressional hearing at saka sa mga Senate hearing, sila po nagsabi na may pagkakautang sila na gano'ng kalaki, 27 billion. At siguro, out of that, siguro ang kakulangan po niyan ay mahigit 10 billion sa pribadong ospital. The rest, sa government facilities po yun. And ang sinabi po nila, bago mag-end of the year, ay mababayaran nila yan. Wala po silang sinabi na ito, nung una pong i-present nila yan, na ito ay bad debt or whatever. Kasi as far as I know, kaya kami minsan hindi po nagtatali ng PhilHealth. Kasi lahat pong utang sa mga ospital, yan ay sinasama namin po sa paniningil sa kanila. Whether i-consider nila yan denied claims or RTA. Kaya mas malaki po ang aming kwenta. Sasabihin namin sa ito ang utang ninyo. Tapos sila naman po, ang kino-consider lang nila yung in-process claims o yung good claims. Kaya itataka ko, sasabihin nila yung 27 billion ay bad claim. Mali, bad claim. Sila na rin nagsabi na itong claims ito ay nag-umpisa pa since 2014. Okay. So magkano ngayon ang utang pa nila? Doc? More or less po. Kasi
ibase na lang po natin dun sa iba pa po yung current claims. Yung current claims naman so far, nakaka-receive kami. So ang mga hospital po continuously nakaka-receive naman yung mga current. Ibig sabihin po current, halimbawa for the past 3 to 4 months yun, nagbabayad. Ganun katagal? Yun yung mga claims namin. Ayun po dapat talaga. Ang filing po niya 60 days. Within 60 days kailangan kami mag-file. Sila naman kailangan magbayad within 60 days. So, diba? 60 days, 4 na buwan? 4 na buwan ba? Paano magsusurvive ang ospital nun? Kaya nga po. Tapos sasabihin nila, may mga bad claims yan. But alam niyo po, since sobra namang katagal yun. Since 2014, sabihin nila bad claims yan or fraudulent claims. Sabihin nilang fraudulent claims yan. Katagal lang yun. Bakit hindi man lang sila mag-file ng kaso? Kasuhan nila yung mga hospital na yan na talagang may fraudulent ang claims. Wala naman pong gano'n. Basta sasabihin lang bad claims. Oo, sabihin nila bad claims. Tapos actually, nagsabi na ito pa ang utang namin, babayaran namin yan before the end of the year. Okay. Sa totoo lang, sinabi sila, nagbayad sila ng 70%. Nasa mga 26 na lang. Wala po kaming nare-receive yan. Kasi ang only proof na talagang naka-receive kami, ipakita nila na nag-issue kami ng official receipt. Kasi bawat bayad po nila sa mga ospital, nag-i-issue po kami ng official receipt na sabihin po ay na-receive namin ang ganong pera. Pero kung habang sa sistema nila, nakalagay kasi doon sa kanilang 27 billion na yan, these are checks na issued supposedly or issued by the regional offices po. Hindi naman po yan these are checks supposedly generated and issued by the regional offices. We don't know kung nasaan yung pera na yun. Naku. O nga, kung sabi nila nabayaran nila pero sinasabi nyo walang binayaran, sino binayaran nila? Kaya nga po, sinasabi ko sa kanila kung talaga may binayaran sila sa amin, ako na mismo magsasabi, tatawag ako kay Kong Angel, ito binayaran ako ng 1 billion ng pero binayaran kami 1 billion. Wala po kami ganoon. So far, wala pa po. Okay, sige. Para silang bugbugin silang kulitin natin ngayon. Sabi sila, hindi bad claims. Yung pala, kahit pa sabihin mo bad claim, wala naman silang demanda. Pangalawa, sabi nga, tama nga kayo Kanino nila ibinayad yung sinasabing ibinayad nila? Dahil wala naman silang resibo. Diba? Nasaan ang resibo? Sige. Doc, thank you Maraming salamat sa impormasyon. Magandang umaga po. Si Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo po ng Private Hospital Association of the Philippines. Bakit po tayo nagtatanong? Tayo bilang miyembro ng PhilHealth, taon-taon buwan-buwan tayong kinakaltasan, di ba? Buwan-buwan tayo nagbabayad. Kami nga may mga empleyado, merong mga pinapasweldo. Ina-advance nga namin yung bayad sa kanila, di ba? O pagkatapos yung pala, hindi naman din binabayad sa mga ospital. Kaya kuminsan yung iba natatanggihan pagka nagpupunta ng mga ospital. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme. Samantala, para sa mga may lakad, huwag niyong kalimutan, magbaon ng Family Alcohol Protection ng Pamilya laban po sa mikrobyo, bawal ma-ospital. Kaya magprotekta tayo sa ating mga sarili. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang po namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan Yun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butika at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga kay Justice
Max De Leon at kay Deputy Court Administrator Justice Leo Madraso. Kumusta na po kayo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! O, at saka doon sa mga naghahabol pa, ha, gusto nyo magregalo ng bahay? Pwede kayo magregalo ng bahay. 20,000! 20,000 pesos all in down payment po. Pwede na maglipat bahay agad after take out ho ng Pag-ibig Housing Loan. Ito po yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan ho kayo sa kanila pong tanggapan, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ayan, pwede ho ninyong matupad ang inyong dream home with 20,000 pesos, kaya wag hong sayangin ninyong mga bonus, ipang-reserve na ho yan. Ang kagandahan ho nito, yung mga proyekto ho nila, nandyan ho sa loob ng township, ang munisipyo, ang palengke, ang eskwelahan, at iba pang mga amenities, wala lamang pong ospital. Pero may health center, ayan ha. Ang gagawin ho ninyo, magtungo ho at magpa-reserve na kaagad. Dahil kung ngayon ho kayo magpa-reserve, bukod po sa iba pang mga premyo, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. So bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo sa bagong taon. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20. Champion! Makalipas ang alas 5 ng umaga, Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta na po yung mga taga-Talisay, mga taga-Batangas, ha? Siyempre, si Ambassador Harry Amping. Ambassador, kumusta na ho kayo? At si Congressman Ador Plato dyan po sa Bulacan. Napakaswerte ho nitong mga taga-Norsagaray, Angat, may mga initiative na ginagawa po si Ador Plato na pagtatanim ho ng kawayan para mapigilan ho mga pagbaha. Dito ho sa Santa Maria. Baho naman sa Santa Maria, kasama ho doon sa mga teritoryo ho ni Ka-Ador yan. Dito ho sa bayan ho ng San Miguel. Bukas ho, may maganda ho silang activity. Magkakaroon yata ng prayer rally dyan. Mananawagan sila sa lokal na pamahalaan kay Mayor Chongson. Mukhang magpi-people power daw. Na sana ho, lutasin na, tigil na ito pong illegal quarrying dyan po sa kanilang lugar na pumipinsala po hindi lamang sa kabundukan kundi sa kanilang bayan dahil nagdudulot daw ho ito ng matinding mga pagbaha. Meron na pong cease and desist order para ho sa pagkakwari, paghahakot ho ng lupa. Pero ang ginagawa ho, hintigil nga sa araw, ginagawa nila sa gabi. Ang paghahakot ng lupa lang tibay, ha? Ito kayo sinasandalan ho nito, ha? Hindi naman siguro ito kukonsentahin ng provincial government, ha? Para dyan din ho sa Ormoc naman, ha? Magandang umaga din ho sa mga taga-Ormoc. Antindi naman din ho ng problema nila dyan sa ang style daw ho dyan, parang land grabbing, marami hong nagre-reklamong mga residente na walang kapasidad na magbayad ho nung sinisingil sa kanilang real property tax, for several dekada na yung sinisingil sa kanila. Pagka hindi ho nakabayad, magugulat na lamang ho sila. Iba na may-ari ho ng kanilang propiedad. Biglang nakumpiska. Lalaking wanted sa kasong karnaping sa Valenzuela, huli naman ng PNP. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Paimundag ko yung jail, nasa apitan na ngayon ng Valenzuela Police sa lalaking wanted sa pagkakasakot sa mga karnapi sa kabilang talaan makaraang masok nito sa bahagi ng A. Pablo Street sa barangay Balita, Valenzuela. Ayon kay Police Colonel Destora Jr., mga huli ang suspect na si Renato, 40 years old, ng barangay Bagbagin, Valenzuela. Agad manong hinanap ng mga otoridad ang suspect nang matanggap ang isuwarto pares ni Judge Snoky Mariana Barreno Sagayo, ang present ni Judge RTC Branch 283 sa Valenzuela sa kasong Anti-Carnapping Act of 2016 of Republic Act 10883. Wala pa rin sa kuna sa Pilipinas, di sa rin sa Osaris 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga kay General Benji Acorda, ang ating Chief PNP na na-extend hanggang March 31. Sharon Cuneta gustong maging manugang si Alden Richards. Talaga? Detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Naging close sina Sharon Cuneta at Alden Richards nang ginawa nilang pelikulang Family of Two, a mother and son story na entry ng Cineco Productions sa nalalapit na Metro Manila Film Festival. Ilang beses na sinasabi ni Sharon na parang anak doon niya talaga itong si Alden dahil bukod sa magkamukha sila, ay magkakapareho raw talaga sila ng hilig at talagang nagkakasundo sila sa halos lahat ng bagay. Ganun din si Alden na namayapa na ang kanyang ina, ngayon ay parang nanay na rin ang turing niya sa megastar. Mama nga ang tawag niya kay Sharon. Pero ang sabi pa ni Sharon, kung pwede lang daw sana ay si Alden na raw ang mapapangasawa ng anak niya at botong-boto raw niya talaga ito. Heto pa ang chika ni Sharon Cuneta. Kung ganyan ang magiging asawa ng kami dito sa mga anak ko, kahit speaker pa. Okay lang sa akin. Alam mo naman ako, saan maligaya mga anak ko, doon ako. Support lang ako. Wala akong ganyan. But kasi kuyang-kuya nila eh. Yung panganay ko naman may buhay ng sarili eh. May honey na rin siya. So, naku, pwede lang mag-produce pa ng isa pa para sa'yo, di ba? Yan ang chika ni Sharon Cuneta at sa totoo lang naging close si Alden sa mga anak din ni Sharon kaya parang pamilya na raw talaga sila. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Gorgie. Ganun pala siya Ate Shawi, pagkakahawig ni Alden Richards pwede maging miyembro na ng pamilya nila. Saibi diba? Hawig na hawig kay Alden. Bato ka kita dyan, gumising ka nga sa bangungot mo. Maganda umaga, Pilipinas! Pero si Malo Cabral, pagka ito sa may view ng konti, sa may view ng konti Malo, ayan di ba kahawig ni Sharon. Sharon Garin. Ay bakit maganda kaya si Sharon Garin, baka akala mo, di ba? Kong, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Ito na muna. Anyway, pag-uusapan pamilya. Mahusay sa language development ang mga baby. Yung pong pagsising-song daw, sing-song speech gaya ng nursery rhymes. At hindi daw yung phonetics. Ito ang limitaw sa bagong pag-aaral ng mga researcher mula sa University of Cambridge at Trinity College Dublin. Sa Dublin, nadiskubre ng mga ito na krusyal ang rhythmic speech sa language acquisition ng mga bata sa unang buwan nito. Kaya dapat nursery rhymes ang binibigay natin sa mga bata, di ba? Ano ba ang mga nursery rhymes? Twinkle, twinkle, little star, di ba? How I wonder what you are. Ito mo, nare-recall ho natin hanggang ngayon, Tinutulungan umano ng rhythmic speech ang mga baby na matuto sa pamamagitan ng pagdiin sa bawat syllable ng bawat salita. Hindi umano napoproseso ng babies ang phonetic information hanggang sa sumapit sila ng 7 buwang gulang. Kaya wag niyo itutuloy mama, dada, ganun. Wag ganun. Ang kantahan ninyo yung bata. Ipinahiwatig pa sa pag-aaral na maaaring may kaugnayan ang dyslexia at developmental language disorder sa rhythm perception. Doon sa mga nanay dyan na may mga babies, tandaan ho natin itong pag-aaral na ito na ginawa ng mga dalubhasa dyan po sa University of Cambridge. 6 na dating rebelding NPA naman nabigyan ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Naimbag na bigat na Romy. Nakatanggap ng livelihood assistance ang 6 na dating rebelding NPA mula sa Department of Labor and Employment Cordillera. Ipinagkaloob ni Dolcar Regional Director Nathaniel Lacambra sa 6 na rebel returnees ang kanilang negosyo package na tulad ng pastry making, store canteen, rice retailing at hog racing, samantalang karagdagang cash assistance naman ang ibinigay ng Police Regional Office Cordillera. Pinasalamatan ng pamunuan ng Police Regional Office Cordillera si Director Lacambra dahil sa pagpapatupad ng programa para sa mga rebel returnees sa Cordillera. At pinuri din ang 6 na dating rebelde dahil sa pagtitiwala sa gobyerno at iba pang ahensya ng gobyerno para sa kanilang patuloy na suporta sa mga programa ng PNP. At magsilbi ng inspirasyon at panghikayat sa ibang rebelde na sumuko na sa gobyerno at maging tagapagtaguyod ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang komunidad. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy, Justin Gina.
Australian national na wanted naman dahil sa iba't ibang mga kaso, arestado ito sa Morong Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Inaresto ng Morong Pulis ang isang Australian national matapos makumpirma na may kinakaharap itong kaso na naaresto ito sa isang beach resort sa Morong Bataan alas 5:30 kahapon ng hapon. Sa ulat ni Morong Chief Police Captain Ernesto Clemente II, ang suspect na naaresto ng kanyang mga tauhan ay kinilala ito na si Lincoln Andrew Waters, 56 anyos, isang Australian national na residente ito ng Purok 5, Nagbalayong, Morong Bataan. Ang suspect ay inaresto ng mga taon ni Police Captain Clemente II sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Dorina Castro Baltasar, presiding judge ng RTC Family Court Branch 2, Balanga City, Bataan, dahil sa kasong kinakaharap nito na paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Dinala ang naturang akusado sa Morong Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pag-turnover sa korte. Sinabi ni Police Captain Clemente na ang Morong ay hindi taguan ng mga nagkasala sa batas, kundi ito'y isang malaparaisong lugar na dinarayo ng maraming turista upang mag-outing at magbakasyon dahil sa angkin nitong kagandahan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya pa makikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga, Kilo-Kilong Cebu, nakatakdang sirain ng PIDEA Regional Office 8 sa bayan ng Palo, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Jimmy, maupay ngaga. Nakatakdang sunugin ngayong umaga ang Kilo-Kilong Cebu ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ito ang sinabi ni PIDEA Regional Information Officer Rogelet Orhel sa isang panayam. Naimbitahan dito ang DY Vilacson Radio para mag-witness sa susunoging Cebu sa pamamagitan ng pag-cremate sa Heavens Gateway Chapel, Maharlika Highway, Barangay Pawing, Palo, Leyte. Mandato ng PIDEA na mag-facilitate sa pagsira ng illegal na droga na hindi na kailangan pang ebidensya sa trial proceedings sa pamamagitan ng written court order o agency order mula sa PIDEA. Ayon kay Rohel, na pagsira ng dangerous drugs sasagawa sa pamamagitan ng cremation chamber bilang thermal facility na may muwa ang PIDEA at Heavens Gateway Chapel na isang third-party service provider. Hinggil sa DDB Board Regulation No. 1, Series of 2022 sa Section 6.2, Paragraph F, nagsasabi na ang dangerous drugs ay didispose sa pamamagitan ng thermal destruction. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat sa iyo, Jimmy. Samantala, Anak Banwa Arts Exhibit nagbukas naman sa Dagupan. Masantos siya kabasan ni Chikemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy. Pinangunahan ni Pangasinan Port District Representative Christopher Top de Benicio ang pagbubukas ng Anak Banwa Art Exhibits sa MacArthur House sa West Central Elementary School sa Dagupan City. Nilalayon nito na makilala at matulungan ang mga lokal na artisans ng lalawigan na may angking galing sa maestra obrang pang-internasyonal. Naging bida sa exhibit ang iba't ibang obra ng mga local artista. Dumalo sa Anak Banwa Exhibit ang mga magulang ni Port District Congressman Top de Benicio na sila dating Congresswoman Managina de Benicio at 5-time Speaker of the House Jose de Benicio Jr. at naroon din si Indonesian Ambassador to the Philippines na si Agus Wijojo, DTE Region 1 Regional Director Grace Baluyan, Dagupan City Vice Mayor Brian Kuwa at mga local artista. Ayon kay Port District Congressman de Benicio, ang mga creative outputs na tampok sa exhibits ay bunga ng isang buwan na immersion ng mga local artists sa Dagupan City. Samantala, ang exhibit ay bukas sa publiko mula December 3 hanggang January 19, 2024 at maaaring bisitahin at makabili ng kanilang artwork bilang pagsuporta sa mga local artist. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, 35 makalipas ang alas 5 ng umaga. May sunog po sa barangay Tagpo sa Binangonan, Rizal. Makyat na sa ikatlong alarma. Detalye mula kay Edniel Parosa. Edniel, RH52. Kuyang Angel, nasusunog na isang residential area sa Binangonan, Rizal ngayong umaga.
Batay sa mga paunang detalye mula sa mga pamatay sunog, nakataas sa ikatlong alarma itong apoy sa barangay Tagpos, partikular na tinututok ngayon Kuya Angel, isang residential area sa bahagi ng Bautista Compound. Nagsimula ito kanina pang bago mag-alas 5 ng umaga. Pero batay sa mga inisyal na impormasyon ay hindi agad nakarating sa area ang mga bumbero. Ako'y magbabalik pa para sa mga follow-up report para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. 39 makalipas ang alas 5. Maganda umaga, Pilipinas! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Dyan sa Taipei at sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa mga Pilipino dyan sa Middle East, ano ha? Naghahanap pa ba kayo ng pangregalo? Hindi nyo na kailangan magpunta po sa mga duty free para humanap po ng masarap na tsokolate. Tangerine Chocolate, available po sa 0919-0955-935. Kapag Tangerine Chocolate pong binili ho ninyo, kasing lasa ho nito, kasing sarap po ito ng mga imported. Ano? Produkto pa ito ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga magniniyog na dating maaasa sa Kopra, ngayon mga MSMEs na ho sila, ha? Mga negosyante na rin ho sila, nagbibenta ho sila ng dekalidad na cacao beans. Dahil po yung planting material ng cacao galing Davao talagang hinakot, itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon dekalidad na beans ang kanilang napoproduce para mag-produce din ng dekalidad na tsokolate. Available sa 0919-0955-935. Marami pong mga variants na po pwede nyo ma-avail. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Kaya suportahan ho natin ang produktong gamay Pinoy. Tangkilikin po natin ang Tangerine Chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Inaiiwas ng Taiwan Health Ministry ang mga matatanda, bata at may hinang katawan na bumiyahe patungong China. Sa gitna ito na tumataas na kaso ng respiratory illnesses sa nasabing bansa. Pero kung mahalaga ang biyahe, kailangang magpabakuna ang traveler kontra flu at COVID-19 bago magpunta sa mainland China, Hong Kong o Macau. Una nang sinabi ng epidemiology sa New Delhi na si Rajiv Dasgupta na hindi epektibo ang paraan ng travel restriction para mapigilan ang hawaan ng respiratory infection. Ginita man ng China na kontrolado na ang pagkalat ng respiratory illnesses sa kanilang bansa at hindi naman daw sila tinatamaan ng outbreak. Nakitala ang maraming ospital sa Northern China at Beijing ang surge ng kaso sa mga batang may respiratory illnesses kabilang na ang pneumonia.
Police visibility sa matataong lugar lalo na sa mga simbahan ngayong nalalapit na Misa de Gallo. Ipinag-utos naman ni PNP Chief Benji Acorda. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa Rich by Bal. Good morning, Kuya Angel. Inatasan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang mga ground commanders sa pagpapaigting sa presensya ng mga pulis sa matataong mga lugar o yung mga madalas puntahan ng publiko, lalo na sa mga simbahan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ito'y hindi lang dahil sa pagsabog na nangyari sa Mindanao State University, kundi bahagi ito ng security measures sa darating na Pasko. Ang target hardening aniya ay mga security measures na pinapa-implementa dahil ang layunin ng PNP ay may pagpatuloy ang pagbaba ng crime statistics hanggang matapos ang taong 2023. Kahapon ay kapansin-pansin na makikita na sa mga mall at mga bus terminal sa Quezon City ang presensya ng mga tauhan ng QCPD na naglilibot para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa matataong lugar. Dahil paman, paglilinaw ni Colonel Fajardo, walang namomonitor na seryosong panta ang PNP sa Metro Manila at ang pag-iigpit ng seguridad ay pagpapatuloy lamang ng proactive stance ng PNP sa pagpapatupad ng batas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Samantala, alam ba ninyo na yung proyektong pabahay sa Marawi City, mga informal settlers na daw po ang nag-o-occupy? Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rugunan, Arish World. Manang Milky. May mga unit sa mga proyektong pabahay sa Marawi City ang okupado na mga informal settler. Ito ang report ni Felix Castro, Field Office Manager ng Task Force Bangon Marawi sa meeting ng Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation. Ang kay Castro, kabilang sa mga tinitirhan ng informal settlers ay mga 2 proyekto ng National Housing Authority. Kinabibilangan ito ng Pamayandeng Ranao Residences Phase 1 at 2 sa Barangay Kilala at ang Pamayandeng Ranao Residences Phase 3 at 4 sa Barangay Gadongan. Sinabi ni Castro, nag-issue na ng NHA ng notice to vacate at pinapaalis ng medical na ninirahan at nasabihan na rin ang lokal na pamahalaan tungkol sa problema. Anya, dapat ang mga kumpleto ng units ay agad na i-turn over o patirhan sa mga benepisyaryo para hindi maokupahan o masingita ng mga informal settler. Inuulat naman ni Castro na ang proyekto sa Barangay Kilala ay inaasang matatapos ngayong Disyembre. Ito anya ay may 75% na accomplishment rate pagdating sa land development habang 75% din na accomplishment rate sa housing construction. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ay, kayo ba ay pupungas-pungas ba? Bangon, bangon, bangon! Dahil kinakailangan nating magtrabaho. Kaya dapat talaga nag-uultabayo para pagkagising ho ninyo, magandang gising. Kailangan magandang tulog para magkaroon tayo ng magandang gising. Gusto ho ninyong magandang glow ho ninyong pagkagising, tapos walang sakit ng ulo, mag-ultabayo. Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available dito sa Pilipinas. Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon. At ang layunin po nito ay anytime, anywhere po pwede kang mag-take ho ng postbiotic. Hindi ka mukha ng probiotic na prebiotic na kinakailangan pa ng refrigerator. Ito, anytime, anywhere. Ang sleep deficiency po kasi isa sa mga dahilan kung bakit meron pong sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression ng tao. Kaya kinakailangan po magkaroon tayo ng magandang tulog para magkaroon tayo ng magandang gising at sapat na lakas sa kinabukasan. Ayan, ha? Rekomendado po ito ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Kung kayo po may mga concerns pa tungkol po sa mga health issues, po pwede ho kayong magtanong, mag-text sa 0917-110-6580. Lalong-lalo na yung pong mga kakaranas po ng tinatawag na sleep paralysis. Yung medyo kinakabahan dahil baka bangungutin. Ayan, ha? Pwede ho kayong magtanong sa 0917-110-6580. Ayan, ha? Yan ho, nakastambay yung mga medical health expert ng Tioxis Health Ventures. Ang Ultamayo po ay available sa lahat ng Mercury Drug Stores sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Ito muna. Pilipinas, mahiwagang tunog. Oy, ang mahiwagang tunog natin ngayon ay 3,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog.
Ayan. Ano yung bagay na pinagulong para mag-produce ng sound ng ating mahiwagang tunog? Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring magpadala ng inyong sagot sa ating text line. Para masigurong pasok yan. 0919-282-6485. 3,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Magandang umaga kay PGM Week Biloso ng GSIS. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:49. Sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat. Sama-sama tayo, Pilipino. Maagang balitaan, maagang Pilipinas. Ohayo gozaimasu, masukin natin dyan po sa Japan, 5:50. Kaya lang hindi daw pwedeng magbenta ng halo-halo ngayon dyan sa Japan. Kasi malamig. Malamig ng panahon. Basta na yung masuki natin dyan. At malamig na rin ho sa ilang bahagi ho ng China. Kaya yung DB Mart, magandang umaga ho sa mga taga DB Mart. Yung inyong bago negosyo ngayon ng DB Mart, palamig muna. Palamig muna ang DB Mart. Ayan, ha? Okay na, kaya na magpalamig muna. Ano, ha? Huwag ka mag-alala. Doon ho sa mga nawalan ho ng trabaho. Ayos lang. Dahil mukhang inareglo na po ng Kapamilya Network ang problema nyo. Kaya no worry. Soon you'll be happy dahil magre-resume ng operation. Ayan, in the meantime, ang negosyo nila palamig muna. Ayan, ha? Good umaga, Sir Rapi. How are you today, ha? Okay lang daw ba magre-resume? Tatanong lang ho yung mga taga-DB Mart. Ay, teka muna, speaking of masarap na pagkain naman, dyan ho sa mga taga-Pateros, baka naghahanap ho kayo ng masarap na pizzeria. Ayan, ha? Dyan daw po sa Santo Rosario, Canluran, Pateros, Metro Manila. Hanapin po ninyo yung Vicenzo's Pizzeria. Ayan, napakasarap po ng pizza dyan, ha? Yan ho ay pinamamahalaan ng ating kaibigang si James Navarrete. Magandang umaga, Pilipinas! At kung kayo ho ay gusto pang humabol, meron pa hong mga natitirang units ang GA Tower 2. Ang gagawin lamang ho ninyo ay makapag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, lalong-lalo na dito po sa Metro Manila. 50,000 pesos all-in down payment. May chance pa kayong manalo ng mga appliances worth 50,000. Kita ho ninyo, para kayong hindi naglagay ng down payment. Papanalunin din ho ninyo. Na may natitira na lamang ho yata mga less than 10 units ho. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pero pinamaganda, puntahan ho ninyo ng personal para makita ho ninyo yung pong mga units na available ngayon na ready for occupancy. Dahil yan po ay talagang ginastusan ho ng Westchester Realty para ho ma-renovate. 300 million ba naman ang binuhos para mapaganda ho yung mga units at ang kanilang mga amenities. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, i-stop renting, i-start owning. Huwag niyong sayangin ang inyong mga bonus. Puntahan ho ninyo. Makahabol ho kayo, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Nako, ngayon pa lamang nininervyos na ang maraming mga bar takers. Ilalabas ngayong araw ng Korte Suprema ang resulta ng 2023 bar examination sa live stream ng kanilang official YouTube at Facebook accounts. Sa notice na inilabas ng Office of the 2023 Bar Chair, si Associate Justice Ramon Paul Hernando, inihimok nito ang lahat ng examinees at mga concerned stakeholders na tumutok lamang sa kanilang official communication channels para sa accurate, verified at updated information.
Sinabi ni Justice Hernando na mahigpit na ipatutupad ang seguridad sa kapaligiran ng Korte Suprema sa Ermita, Maynila upang matiyak ang kaligtasan ng lahat kasunod ng Marawi bombing. Bilang karagdagang health precautions, pinapayuhan din ni Hernando ang mga pupunta sa Korte Suprema magsuot ng face mask at proper and decent attire. Sa 10,791 registered examinees, may kabuang 10,387 naman ang nakatapos ng 3 araw na bar exams. Isinagawa ito September 17, 20 at 24. Itinakda naman ang oath-taking at pagpirma sa roll of attorneys ng mga bagong abogado sa December 21 sa SMX Convention Center sa Pasay City. So sa lahat ng mga magiging future lawyers, ang sabi po ni Justice Hernando, ni Court Administrator Raul Villanueva, ni Justice Alexis Mundo, mag-face mask kayo. Ayan, kinakailangan naka-face mask pagtungo ninyo ng Korte Suprema at hanggat maaari po kung kayo may ubo, may mga sipon, may pagpaliban na lang siguro, ipacheck nyo na lang ho sa inyong mga dumbar cards, sa inyong mga kapamilya kung ano ho ang naging resulta ng bar examination. No, dili kaya tumutok na lamang po online. O dili kaya tumutok po sa DCRH dahil sigurado unang-una nating ipuputok yan. Kasama ho si Boy Gonzales sa mga tututok para mag-anunsyo kung sino ang mga pumasa dito po sa katatapos na bar examinations. Ayan, Pero doon ho sa mga pupunta, ang sabi po ni Justice Hernando, magsuot ng proper and decent attire. Ayan, Huwag kayong magsusuot ng shorts, yung pagka-iklikling shorts na ultimo kuyukot. Kitang-kita na. Maganda umaga, Pilipinas! Naku, ito hindi magandang balita. Nawalan ho ng trabaho ang mahigit 80,000 barangay health workers kasunod ng isinagawang barangay at sangguniang kabataan elections noong October 30. Ayon sa Barangay Health Worker BHW Association Incorporated, ito ay dahil sa hindi na nire-appoint ang mga health workers sa ilang barangay bunsod ng politika. Paliwanag naman ni BHW Association Region 4A President Jamil Mora, naging personal kasi ang pagtatanggal sa mga health worker, lalo na kung hindi kakampi ang nanalong barangay kapitan. Kapitan naman, ang hirap-hirap mag-train ng mga BHW. Pero binigyan din ni Mora na ang biglaang pagtanggal ng ilang health worker na nagresulta sa kawalan nila ng allowance o honorarium. Batay po sa itinataghana ng Joint Memorandum Circular ng DOH at ng DILG, makakaapekto sa health service. Nakasada niya sa naturang memorandum na ang hindi pag-reappoint sa mga health worker ay kailangan munang sumailalim sa tamang proseso. Sinabi pa ni Mora, nakasaad din sa Magna Carta for BHWs na ang sinumang chairman ng barangay na magtatanggal ng isang health worker dahil sa politika, ang kadahilanan ay maaaring mapatawan din ng kaukulang parusa. Huwag namang ganun. Ang hirap-hirap mag-train ng mga BHW. Huwag ho ninyong isasangkala ng politika. Ay naku, 2x2, susunod na atang ACS Balita. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay Major General Joseph sino nga ito? Si Major General. Sandali, hindi ko mabasa, malayo eh. Dito na lang tayo sa reference point. Sa record, sa kopya natin. Dahil napakaganda ho nitong kanyang iwanang aral sa ating ngayong araw na ito. Ang sabi po ni Major General Joseph Quizon ng Philippine Marines, Commander ng Naval Reserve Command, if we do not punish the people who are doing wrong, then we are punishing the people who are doing right. Parang sinabing, amnesty pa more. Menos dos, bago po mag 2x2. Quizon ng Philippine Marine. Teka muna, bakit may recording? Maganda umaga, Pilipinas! Menos dos, bago mag 2x2. Kuya Angel po, si Angel Palmones.